Ang akbayan po ay mag-e-endorso nitong impeachment complaint sa kabila po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacanang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin, ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. How hopeful are you, sir? Sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Partner, Actually, ako ba muna o ikaw? Sige. Ako muna. Sige, Excited, partner, excited. oo. Hindi, Kong Gary, kasi ganito, syempre kanina, di ba, sabi nga natin, meron pronouncement si PBBM, meron naman siya pakiusap. Di naman yun demand eh. Oo, Na kung pakiusap. pwede, di ba, Oo. na wag nang ng mga Oo. lawmakers. Nakatanggap nga daw si si Congresswoman Geraldine Romano ng text. Oo, mula kay PBBM. Oo. So, anong nangyari? Siyempre, biglaan, di ba? Parang ngayon, bigla tayo, lunes na meron na pala. Nagsampa kanina. Well, anyway, sabi naman nila, Senator Leila de Lima, iba naman di ba? Siyempre, this is for the country, this is for the Filipino people. At ang kanilang, tawag dito, ang kanilang loyalty naman ay hindi kung kanino, kundi sa Filipino. Okay? So, ito po ba, Kong Gary, unang-una, siyempre, matagal nyo na po ba itong pinag-isipan? At talagang Monday nyo talaga, ito, kanina nyo ba talaga balak tong isampa? Unang-una, matagal na talaga dapat isampa ang impeachment complaint. At saka yung grupo naman namin, matagal na rin niyang nag-uusap mula po nung panahon ng former administration ng Duterte administration. Talagang nag-uusap na ho kami. At hindi ho mahirap na magsama ulit at mag-usap lalo sa mga nangyayari sa ating bansa. Ngayon, challenge din na mag-ipon. No? Of course, it's a challenge na yung mga personalities ay makausap at ang meeting. At nag-agree naman kami, may meeting of minds na talagang kailangan mag-file ng impeachment complaint. There are a lot of considerations like ang timing, walang oras, sino ang endorser. So mga challenges ho yan. Pero ang bottom line na pinag-usapan ng grupo ay dapat ma-file siya. Kasi tama ho si former Sen. Leila de Lima na responsibilidad ho natin ito sa taong bayan. So we need to file it regardless of the timing and regardless of the pronouncement of the President na kung pwede huwag mag-file. Hindi naman ho kami tauhan ni BBM. No? Kami po ay individual na grupo na independyente na sa tingin namin na kailangan i-file. Ngayon, tama lamang na i-file yan at nasa Kongreso naman ang bola ngayon. So sa kanila na ho yan. Pero kayo ho ba'y umaasa na makukuha po ninyo ang 1/3 votes? May pakiusap na nga ang Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment complaint. Yes. Kami naman ho, lagi kaming positive. Ang outlook ko namin ay I understand it's a numbers game. No? Nakapag-file na rin ako ng impeachment complaint against Rodrigo Duterte. No? And I know that it's a numbers game. Pero maalala ho natin na sinabi ng Presidente Marcos na hindi ho siya magko-cooperate sa International Criminal Court. Naalala ho natin yan. Pero hindi niya rin sinabi na pipigilan niya na magkaroon siya ng active action to stop the investigation. And the same is true with the filing of impeachment. Meron siyang wish bilang Pangulo na wag nang i-file. But it does not also mention there na pipigilan niya mag-file.
No, so pag mag-file, at least rerespetuhin yung proseso ng konstitusyon at mandato ho ng Kongreso yan na talagang iproseso nila yan dahil nasa kanila na yon. And I believe naman, nakita ko yung Pangulo, hindi naman ho siya diktador. No, hindi ho siya yung agresibo. In fact, mabait nga. Nabaitan ako kay President Marcos. In spite of all the, batikos na threat, na tinawag na bangag, adik, papatayin, mahinahon pa rin ang presidente. No? So, sa akin, hindi naman kasi siya nag-iisa. No? Meron siyang kaalyado, may mga political organizations na ako naramdaman ko na rin, no? Lalo na miyembro ng Kongreso, sila ho yung nakatanggap ng pag-iinsulto. Sila yung nakatanggap ng lalambas ng Vice President nung hindi pagko-cooperate sa investigation, especially sa budget hearing. Alam mo, nakaka-insulto talaga yun. Ngayon lang ako naka-encounter niyan, of course, when I was still in Congress. Talagang nilirespeto natin yung resource person pero hindi ho nag-aabusong resource person sa committee. Kung Gary, tanong ko lang, kasi December na ngayon, malapit na eleksyon. Magpe-prepare na mga yan. Kaya po ba? Kasi parang hindi ba siya late? Or kaya pang ayusin kung talagang ipupush ito? Actually ho, tama ho. Medyo pagtingnan natin, medyo late. Kaya ang challenge kasi, paghahanap ng endorser, matagal na sana ito. Pero nonetheless, may mga maximum period within which the Congress has to act on the complaint. Pero maximum ho yan. Like example, sa Secretary General, meron siyang 10 days. Pwede namang isang araw, bukas transmitan niya. No? Okay. Sa Rules Committee. And the Rules Committee, meron siyang 3 araw para i-calendar yan at saka i-refer sa proper committee, which is the Justice Committee. Pwede rin isang araw yun. No? Pwede niya rin gawin yun. And then the committee, when the complaint is referred to the Justice Committee, meron silang 60 days. Mahaba o yan. Maximum din yan. Pwede rin isang linggo niyang gagawin yun. No, ipalagay na natin na refer sa committee, ng Justice Committee bago mag-break for Christmas break. And then, ang pagbalik nun ay pwede na niyang i-hearing at saka i-pass break sa Senado. Sa Senado naman, alam natin, kampanya na sa sunod na taon. Hindi naman ho lahat re-electionist. So pwede rin magkaroon sila ng special session just for that, no, na i-deliberate, no? And sinasabi ko yung nandumadaan sa committee, pero pwede rin na magkaroon ng sariling resolution ng House with that 1/3 members of the House signing the resolution. Pwede mabas break agad yun, isang linggo lang. No? So, depende lang talaga sa action ng nasa kamay ho ng House yan. Leadership ni yung pinagbantaan na papatayin, si Martin Romualdez. Kung Gary, sabi nyo kanina, kaya medyo natagalan kasi hindi, parang wala kayo agad makita kung sino mag-endorse. Pero parang 2 months, 1 month ago, parang meron ng kopya tong si Senator Trillanes. At that time, nung na-interview namin siya, parang may 26 articles na nga siya. Hindi pa po nangyayari itong pagbabanta, 26 articles. Bakit pa nahirapan when in fact, sabi ng mga kabayan, black naman, katulad ni Congresswoman Franz Castro, sila nga yung magpupush nito. Bakit nahirapan? Ganito ho yan. Tama ho yan. Sabi ko nga, matagal na yan kasi talagang nagbalangkas na ho kami ng impeachment complaint na gusto naming mag-file talaga. Pero gusto din namin na dapat marami ang involved dito. Especially the civil society. Hindi naman ho kami, alam ko ang sentimiento nila. So we want them to be part of this, no? And then, itong mag-i-endorso ho, mga kaibigan ko naman na yung sa Makabayan Black, mga kaibigan ko. But the reality on the ground, hindi naman ho talaga maganda sa mata ng ating mga kapatid na sundalo na ho sila ho yung nagpa-file. So, sentimiento ko rin ho yan. Although mga kaibigan ko sila, alam din naman nila ho yan, na talagang magkakaroon ho ng, alam no, pinagbibintangan na nga yung Marcos administration na natutulog katabi ang mga kalaban ng Estado like na Makabayan. So ayaw namin yung magkaroon ng ganong kulay. No?
Ayun namin ng ganun. Kaya naghahanap po kami ng ibang endorser. At pasalamat po kami sa Akbayan Party List, Congressman Percy Sindanian, na pumayag siya. At alam ko naman nakasama sila, pati na rin si Senator Ontiveros, talagang tumatayo laban sa pang-aabuso ng mga opisyales sa gobyerno.